Alright, sige. So, we are in weekend number 3. So, for those who just jump in, a recap. I already given the first activity. Activity number 1 sa ating MS team for orientation. Nasa assignment folder lahat ng activities na binibigay ko. And for the assessment naman, like the quiz and the major examinations. We have 4 major examinations. Maybe this is already to you by some of the professors. We have the prelim exam, the midterm, the pre-finals. Okay? And that is given through the MS Team form of exam natin. Hindi Google Meet naman. The MS Team form. So, pinapost ko naman yung mga quiz natin sa ating MS Team portal and in our group chat. So, baka wala po sa ating group chat, so magpadala lang kayo sa mga classmates or you can message me for the group chat. Kasi doon nagpo-post ng mga announcement and the link for the exam like quizzes and major examinations. And maybe you have questions if you can still take the activity. May deadline siya but I can still open yung mga activities natin pag you have valid reasons like late enrollee or you have tasks in that day. So I can reopen naman yung mga link for the activities. So far, activity number 1 pa lang meron tayo. And later today, I will give the first assessment, the first quiz. Later today, usually I give the quiz on Sundays lang eh. Para pag weekdays, wala rin masyadong problema. Kumbaga, you allot your time for the TCK Sundays lang and Saturdays. So, kaya ibigay ko yung online quiz. If you cannot take the quiz later on, pwede namang i-reopen pa yan bukas na. Baka may mga errand kayo ngayong araw na to and you cannot take the exam later on. I can reopen the link for the quiz. Just you notify me. Alright, so that is the title of week number 3 and I just want to reiterate. Ito muna, no? I just want to share this one. Baka meron sa inyong nagtatanong, baka lang, no? Na ano yung mga specialization ninyo sa board exam. Depends on your undergrad courses degree. So this is one from PRC. Maybe some of you already know this one, pero pag hindi nyo pa alam, example, if your undergrad program is nursing, si ma'am kanina nursing, ayan. He's in nursing, si ma'am, ang kanyang specialization is biological science. Yan yung mga kasi sa board exam, mayroon mga areas of specialization. May tatlong part ang board exam, right? The Prof Ed, the Gen Ed, and the specialization. Pag nursing ka, your area of specialization is biological science. Yeah, for example, ako, my undergrad program is accountancy. So I fall sa social studies na specialization. Ayan, no? So, kasi guide na may we have questions. And ito naman yung sa ang lesson kasi, ang sabi kasi natin sa what assessment, sa board exam kasi, just an example, pag Gen Ed, elementary, kasi pwedeng elementary ang yung area or secondary, tapos elementary, tapos Gen Ed. This is the specs or the table of specifications for elementary. And kumbaga ito yung ina-assess. Sample essay 30%, moderate, easy 30%, moderate 50, and difficult. At yun ang pagkakahati. Mga questions for the board exam. Kasi ginagamit natin yung Bloom's taxonomy in assessment. Well, dito sa ating lesson ngayon, we're in assessing our students
we assess them based on the Bloom's taxonomy or yung hierarchy ng mga skills na meron yung ating mga students. And by the way, ito na mga PowerPoint ko is uploaded sa ating MS Teams. So, I'll have to screenshot ko. Pero i-upload ko within today. And a gentle reminder na nila. Mga kasi ito, mga pang-college students ko, mga college students, no? 2K. And just to reiterate, yung mga late comers natin, ito yung ating schedule ng ating classes and the modality. Ayan, so alternate tayo. Synchronous, asynchronous, and synchronous. For example, today is November 29 is Saturday, so synchronous tayo. Alternate hanggang March 29. So medyo mahaba yung ngayon, yung ating session. Kasi if you will count this one, maybe 20 plus. Last year kasi parang 16 lang eh. Last batch kasi. But last batch, 3 hours kami bawat Saturday and bawat Saturday 3 oras kami. Kaya parang 16 hours lang kami last time. No? Pero ngayon, meetings tayo pero 1.5 hours lang yung ating session, that is 10 to 11:30 lang. So mas maraming meetings pero mas maikli yung Mas okay naman, no? Mas okay yung 1.5 hours lang, di ba? Kasi pag 3 oras ka naman and ikaw ay working, and for example, is hanggang for family, di ba? Or for some errands. Pag 3 oras last batch, masyadong mahaba na. Pero pag ginawang 1.5 hours, mas okay kasi you have more time for some of your errands. So that is welcome change. 1.5 hours na tayo ngayon yung Saturday. And I also have here the topics to be covered per meeting natin. So example, November 29, our meeting topic today is the types and purpose of assessment. Yung ating topic and the lesson. And here are the topics for today, hoping that we can finish all of this until 11:30. Yan, and the learning outcomes. Pag nag-assist tayo ng mga students natin, meron kang basis if or are you going to assess those students. So you start your lesson by rolling out the learning outcomes. Pag sa high school, learning competencies tawag dyan pero pag nasa university, learning outcomes ang tawag natin dyan. Ito yung mga at the end of the lesson, your students should be able to do the following. So, dito natin ina-anchor yung ating assessment. We assess them based on test ng pagkatapos ng mga lessons natin. High school, we are having this every lesson. Meron kang ganito. The lesson learning outcomes, tawag natin dito. Kapag nagtuturo ka and dapat at the end of the lesson, dapat achieve nila itong mga learning outcomes. Okay. And I almost forgot, there's a gentle request, no? If some of you can open your camera while we are having the lesson, the session. Hindi naman lahat, no? We can't require everybody to open their camera. Dalawa lang naka-open ang camera, no? Like, unang-una si Ma'am Justice, no? Si Reverend. Then maya-maya, malit na naman sila ng dalawa pa, no? Nang matapos natin. Kahit isa lang. Although you are doing something, pero kahit isa lang naka-open camera. The purpose is for me to know na there's still somebody out there listening sa lesson para I'm complacent na, meron pa nakikinig sa akin. Sa college kasi, nasa undergrad, matamat nag-open camera ng mga estudyante. Hindi ko alam kung may tao pa dyan. O pag nagtanong ka, may tao pa ba dyan? Walang sumasagot. Yung pala, they are doing something like nagugas ng plato, nagluluto.
Sabi ko wala, naglalayasan pala ako. Akala ko may tao pa dyan. Yung pala, wala na. So, it's better if kahit isa lang, no? Kahit isa lang. Naka-open camera para I'm complacent na, there's still somebody listening sa ating discussion na yun. Just a gentle request. Alright, so, let's go sa ating assessment. I will start with O nga pala, maybe you are requesting dun sa mga nagre-request ng aking review materials. Ayan. Yan ako na lang siya. Hindi ko lang siya dito ipopost sa ating group chat. Mag-request lang kayo sa akin and send mo your emails. Para individual yung pag-send ko ng link ng aking Google Drive. Kasi, yung nakaraang batch kasi, may nag-request sa akin ng review materials. Kaya lang, nag-drop sila. Parang 3 meetings nag-drop kasi nabigyan ko na sila ng copy ng Google Drive ko. Then nag-drop. Sabi ko, sayang naman yung ang materials na binigay ko sa kanila. Diba? Hindi pala magagamit. So, I will give the link kung sa mga talagang sureable na tutuloy sa pag-take ng board exam. Ibig sabihin, it will continue the program TCP. Ayan, ibig ko sa inyo. Yung mga talagang siguradong tutuloy sa ating program para hindi masayang yung kasi marami siyang laman I can count like 18 folders yung laman natin Google Drive, 18 folders, then one folder is composed like, for example, 10 PowerPoint, isang PowerPoint, mga 200 slides, so gano'n siya karami. Tapos akin pag hindi siya nagamit na mga hindi naman sila tutuloy, just send me your email. I-add ko doon sa aking Google Drive. May nabigyan na kaya ako dito I-forget sila nabigyan ko dito ng copy ng aking review materials. Ang reason, guys, inibigay ng maaga ngayon, if you will take the board exam ng March 2026, ayun pala nagre-review na dapat. Kasi kulang yung oras, kulang yung time. Example, March ang exam, tapos magre-review ka ng January, kulang na yung time. So, you can start the review ngayong November pa lang. Para you have like 4 to 5 months ng review. Yan. Ang mga lessons ko ay sinasamahan ko ng mga board exam questions. Example, itong tatlong assessment of learning lumalabas sa mga review materials. Hindi ko naman sinabing mga sinasabi ko dito ay lalabas sa board exam. Sinasabi ko is mga sinasama ko dito mga lesson ay lumalabas sa mga review materials. And siyempre, mga review materials yan ay nakabase sa board exam questions. Example, itong tatlong to. Madadaan ito sa mga board exam review. Kasi if you have a formal review, meron kasing tatlong klase ng assessment of learning. The first one is the assessment for learning. Sabihin, ito para sa atin, para sa ating mga educators or teachers na we assess para malaman natin if we have to adjust, change, revise the syllabus or yung mga curriculum or learning materials. So para sa atin tayo itong assessment for learning kasi for example, tapos mahina sila sa essay, they can change the modality ng iyong pagtuturo. Kung masyado mag-concentrate, for example, sa memorizing, but maybe in reading comprehension, sentence construction. Pag sa English, major, di ba? Mahina sa essay. So, baguhin natin yung ating mga materials. Second one is assessment for learning. Ito naman ay para sa mga estudyante. Kasi we assess them para sabihin sa kanila yung mga kanilang kulang or yung kanilang progress. Sa BMC, every end of the major exam,
hindi muna nagka-klase. We can hold our classes, but pagkatapos ng major exam, meron kaming consultation time. That is a time na you can talk to your students about your progress. Sila ba ay bumaba or tumaas sa kanilang mga exams. So, that is to aid them on their progress and for them to reflect. And the third one, assessment of learning to measure and evaluate what students have learned after. Ito may para ulit sa atin. Yung kanina kasi, sa pinakauna, we may edit the materials. Dito naman sa purpose ng assessment of learning, we measure yung kanilang mga natutunan after the instructions. Ito yung mga nagpapa-exam tayo, diba? We give quiz, formative quizzes. Pag sabing formative, ito yung while the school year is ongoing, we give exams like monthly or every meeting. We give exams. So that is formative. We assess kung natutunan. Parang post-test, no? For example, I gave quizzes before the start of a class para malaman ko yung kanilang learning about the previous lesson. Sometimes I also give quizzes after the class. So before and after yung aking ginagawa. Di man palaging isang araw ay meron kang before, tapos meron kang after. Sa akin, alternate. One day, one meeting is review quiz. Then another meeting naman is post-test. So, ina-alternate ko sila. Para malaman kung ano. Now, hindi naman palaging isang assessment natin eh. Pag nagsawa sila sa quizzes, ang ginagawa ko, no? Kaya nga, I will ask them their takeaways about the lesson. Para naman, hindi palaging written. Para may naman siyang oral presentation. So, I will ask them, student number 1, ano bang takeaways mo ngayong araw na to? Kapag meron siyang scenario, sige, that is your ticket to exit. Yan. So, lahat sila tinatanong natin. You can do this pag kunti lang sila. Diba? Example, mga 20 lang sila. You can ask them one by one, mga takeaways nila, and that is their exit ticket. Para sila makaalis o kalabas na kanila. Classroom, siyempre, hindi sa pwedeng gawin pag 50 plus ang inyong mga students, di ba? O isang oras mo dyan eh. Kapag 50 plus, you can do the post test or the post quiz pagkatapos ng lesson. Ayan. Yung mga natin nakakalito, di ba? Assessment of, assessment as, assessment for learning. Pero ito ay mga lumalabas. Pag nagre-review ka, hindi mo talagang maintindihan eh. Kapag tinuturo mo na to, na-appreciate mo yung difference ng tatlong assessment of learning. By the way, meron dito mga nasa education sector, di ba? Nasa education field. Sino ba? Sino bang nasa dito? Nasa elementary or high school. I know, sa couple, parang meron dito. Meron ba? Sa previous batch kasi maraming mga nasa edu. Field ng last batch na sinundan yun, nung June to October, marami sila itong mga edu. May mga taga-Thailand, may taga-Cambodia, may parang dito wala eh. Wala dito taga-edu. Sector lahat ay different. Okay. So, importance. So, one of the topics sa ating slide kanina, agenda, the importance, bakit tayo inaganang na bibigyan ng assessment. Not only for the grade una, we know na we give assessment just to measure the grade. Or to give grades. Hindi siya nagbigyan ng assessment or quizzes para masabi lang na nagpapag-quiz ka, no? Pero marami importance. Example, it helps us to tailor our lesson. Yeah guys, yung mga syllabus natin, maraming syllabus, no? If you're not yet familiar, ito yung
yung laman ng ating mga lessons sa buong SEM or buong school year. Meron siyang topics, meron siyang week topics, tapos mga modality ginagamit, then the learning outcomes, then the methodology, yung syllabus yung tinatawag natin. And every year, or every SEM or every school year, no? Binabago natin siya, yung ating mga syllabus. The reason, yung estudyante mo nung nakaraang SEM may be different from your students during the current SEM. So, binabago natin yan. No? So, dynamic yung ating mga syllabus. Wala talagang syllabus na gagamitin natin for 5 years. So, nire-revise natin ang ating syllabus based on the types of students, the size of the students, sa mga assessment natin. That is the first reason why we have assessment, tailored instructions or the syllabus or curriculum nating ginagawa. Second one, of course, is to measure the achievement ng ating mga estudyante kung may natutunan. Sabi kasi nila, di ba, pag estudyante natin ay nag-fail, kasalanan ng professional. I can recall in one university, estudyante ko absent, hindi dinadrop ko sila. Hindi pinatawag ako ng president yata, ng area manager ng university. Ba't ko daw dinrap? Kasi kasalanan mo, parang estudyante hindi mo pasok. So, gawa pa rin ng intervention o paraan, parang estudyante mo ay pumasok talaga. So, you can tailor, you can change your modality para malaman mo kung isang estudyante ay talagang may natutunan sa'yo. Pag wala, ay kasalanan ng professor. Another reason, importance, it provide us valuable feedback to students. Yan, aside from measuring their growth or grades sa isang major exam, we give them feedback. Meron tayong consultation time. Sa university may consultation time. Tatlong oras, isang oras, 2 oras bawat week. Or pagkatapos ng major exam, consultation din ang tawag natin dyan. Kumbaga, hindi pa muna mag-lesson, you can give feedback or consultation. Especially guys, pag estudyante mo ay high school. Pag mga college kasi, hindi na masyadong grade conscious pero pag mga high school sila, is experience. Akala mo okay na magbigay ng grades, pero pag nakita na grades sila, tatantarin ka na ng message sila, ng messenger. Sir, bakit po ganito yung grade ko? Bigay din na feedback. Kasi dapat kompleto ka ng Huwag tayong matakot, mga sir. Huwag tayong matakot magbigay ng grades na mababa. Basta complete yung iyong supporting documents like class records and quizzes. Kaya minsan, mga quizzes, hindi ko binabalik sa kanila Kasi minsan, nagtatanong sila ng performances sa quizzes. Pero class record. Pero, pag wala yung 1/4 talaga na supporting doon, magtatanong, sir, ang nakuha sa quiz, ganito, 8 out of 10. Para sa class record, nakalagay ay, bakit 4 out of 10 nakuha ko? Alam ko, 8 out of 10 ako nung checking kami. Pag yung 1/4, ibinigay mo na sa kanila, wala ka nang hawak na proof. Ayun talaga nakuha mo. Minsan, hindi ko binabalik agad yung mga 1/4 nila or as booklet. Kasi ang proof mo, yun ang proof pruwebo na ito na nakuha nila. Kasi magtatanong mo ngayon, mga grade conscious, mga high school, there are more grade conscious than university or tertiary students. Mas lalo siguro yung mga grade schooler, no? I have not yet experienced handling grade scholars, no? Pag grade scholars mga yan, pati yung mga parents magtatanong sa'yo. High school na magtatanong parents no? Kahit high school sila, kahit sila ay nasa senior high school, mga 17, 18 years old na sila, di ba? Minsan,
yung program head mo, isasabihin pa sana Dok, ba't ganito kayo ang grade ng student, bumaba siya. Para pag nagtanong yung parents, alam mo yung sasagot. Senior high school yan, ha? Kaya dapat complete ang iyong mga records. Objective, ha? May papakita ka, huwag kang matakot na bagsak kung meron ka namang mga proof. Masama yung nanghuhulan ng grades di ba? Wala kang dyan, wala kang proof pag nagtanong yung students, pag nagtanong yung program head, coordinator, or yung mga parents ng mga estudyante natin. Ayan, no? So, another reason, aside from giving grades, dapat tayo nag-improve. There's always room for continuous improvement. Hindi tayo dapat stagnant. No? We are improving this assessment ng mga estudyante natin. Sila ba ay may ng grade siguro kulang sa motivation nila. Kaya meron tayong kaya pa nagtuturo tayo mga sirs, mga moms. Hindi lang cognitive yung ating tinuturo sa kanila. Samahan natin ng cognitive, emotional, tapos social. So dapat magaling sila sa tatlong area na yan. Kaya sabi MC ating vision is to have holistic na mga estudyante. Magaling sa IQ, may magaling na IQ. Tapos, magaling ding mataas na EQ or emotional. Plus na social. Kaya nga sa akin Montessori, di ba? Hindi lang puro written. Dapat meron din mga Montessorial na methods in delivering your lessons para ma-motivate. Sabi natin, based sa aking previous PowerPoint, if you can recall Howard Gardner, sige nga, try ko lang. Sino ba nakaalala kay Howard Gardner sa ating previous PowerPoint? One exam question, Howard Gardner, ano bang kanyang theory? If you can recall, may nakaalala ba kay Howard? Howard Gardner. Nasa nasa ating lesson 2 PowerPoint. Sige nga, sino si Howard Gardner? Board exam question kasi yan. Hindi siya nawawala sa board exam. Ano ang pinaka-theory niya ni Howard? Diba di? Ayan, nagkasa kamay siya si Ma'am Baby Love. Yung theory niya po is yung multiple intelligence po. And that's good from Ma'am Baby. Talagang yung kasi kanyang pangalan, Ma'am Baby Love You talaga, Ma'am, complete name mo talaga yan, Baby Love You. That's very unique. That is correct. Howard Gardner. Don't forget Howard Gardner kahit hindi sa board exam, as educator, dapat we are a disciple of Howard Gardner, sabi ni Ma'am Baby. He theorized. Simulat ko po, Dok, nung nakaraan. Yes, ma'am. Sorry. Ayan, the multiple intelligence ni Howard Gardner. Sabihin niyan, estudyante natin ay maraming types of intelligence na meron sila ay magtataka minsan. May mga estudyante kang nakikinig or parang boring sa klase. Kasi nga, pag puro visual yung ating pinapresent sa kanila. May mga estudyanteng mahilig or okay lang na magbasa ng text. May mga estudyante namang di prefer na kinakwento sa kanila. Auditory. And mayroon naman mga kinetics, mga students that they love the delivery of lesson, through motion, mga kinetics type of mga students, mga dapat kinakita natin lahat yan, especially sa sa basic education. Yung mga estudyanteng napaka-hyper, ayaw ng puro textual. Gusto may mga pictorial, may mga photo. Gusto may gumagalaw sila. Gusto may nagkakwento sa kanila, mga storytelling. Yan. Kasi nga, yan yung theory ni Howard Gardner that
also applicable sa mga high school, college students. No? Hindi nagpapahalata. Siyempre, kung college student, hindi nagpapahalata ng gusto na yung pictorial na presentation. Pero, pag nag-present ka namang ng PowerPoint na mayroong video, sinasabi ko yung isang estudyante ko dati sa university. Lapit sa akin. Sir, gaganahan akong makinig. Bakit naman? Kasi may PowerPoint ka. Kasi nung una, hindi ako nagdala ng projector. Kala ko may TV sa room. Hindi pala ba ng TV? Ako nagdala ng projector. Nung next meeting, nagdala ng projector. So, natuwa ang estudyante. May PowerPoint daw kasi presentation. So, may mga estudyante hindi will not appreciate pag kinakwento mo lang yung lesson. Dapat mayroong nakikita sila na visual or textual or narrative. So, okay, the purpose of assessment, once again, we should be guided if we're going to revise the syllabus, we're going to change the modality, we're going to change the assessment method na ginagamit natin. Sa ating mga syllabus kasi, nakalagay din mga topic. Example, column number 1, topic. Then column number 3, column number 2, topics. Column number 3, the method of assessment. So pag tayo ay nakita nating basic examination, maraming nagkamali sa lesson na yun, sabihin, ating delivery of lesson should be revised. So dapat dynamic yung ating mga assessment method. That is, we're being guided bakit tayo nagpapa-assess. And of course, we evaluate how well students na iba-iba yung percentage pagdating sa assessment. May mga school, for example, ng major exam ay 40%. May mga schools naman na ang major exam ay 50%. Ibig sabihin yan, yung major exams is usually more than 100%. the pieces and the classes standing. Yan ang mga kakahati natin. At yung mga yung mga recitation, yan. Mas maliit ang kanyang percentage doon sa mga quizzes in major examination recitation. Kasi nga, may mga mahihayin sa recitation. Sabihin, kahit even if the students know the answer in the recitation, minsan nahiya sa mag-recite. Parang nawala ako. Teka, check ko nga. Parang, am I still okay? Rinig ko ba ako? Parang nawala ako. Yes, sir. Yes po. Ayan, sige. So, okay. Minsan aking the signal, the connectivity minsan nawawala. So, okay. And of course, di ba, we support the growth of our students by giving feedback sa kanila. Siyempre, normally, really midterm tapos finals. No? Dapat kita ng mga estudyanteng yung grade na tumataas eh. Kasi pag midterm exam, example, general average 90%, tapos final naging 87. Ayan, parang that is red flag, no? Bakit? Biglang nag-87 yung grade ng student sa kantanang supposedly may growth dapat by giving feedback. Ito, yung 90%, so dapat next term dapat 92 na to, percent. Biglang nag-87. So parang walang nangyaring support in the growth ng student. Kaya nga red flag yan. Kaya hanggat maaari, no? Hindi na nagbibigyan napakataas na grade sa prelim term. Ang ginagawa hindi nagbibigyan mataas na grade sa prelim term. Example sa isang university, dalawa lang yung aming term din sa Quezon City University. It's midterm lang and finals. Sa midterm term, hindi ako nagbibigyan ng mataas na grades or general average. Kasi pa nagbigay example ng 98% sa midterm.
Kung sa finals, dapat 100 na yan. Di ba? It is impossible naman na perfect ang isang estudyante sa finals. So, parang mahirap magbigay ng 100%. Kaya, ang gagawin natin, ang ginagawa ko is, conservative muna yung grade ko sa midterm. Subjective naman ang grade eh. Diba? Pagbigay natin, meron na academic freedom na kahit napagaling estudyante, pwedeng hindi 100 bibigay mo dyan. Subjective. Objective ang grade eh, based sa record. Objective. So, mga 94% lang. So, kahit gano'n sa kagaling, midterm, mga 94% lang. Pero pagdating sa finals, meron ko pang room to increase the grade ng estudyante. Diba? O, bigay mo ng 96%. Kasi nga, dapat may growth na nangyari dun sa estudyante. Especially pag high schoolers sila. Sabi yung pag high schoolers, napaka-grade conscious na mga yan eh. Okay? Pagkataon, bakit bumaba ang kanyang grade? Samantalang, sa record naman, talagang mababa yung kanyang grade. Kaya mayroong feedback. May feedback tayong binibigay sa kanila. Dapat nilang malaman yung kanilang grades. Sa college, sa university, yung kanilang grade binibigay ng university sa kanila. Ini-email sa kanila. Pero meron pa rin estudyante magtatanong sa'yo. Sir, pwede mo malaman yung grade sa amin sa midterm. I-email siya ng university yan. So, hindi ko inunahan yung university. Pag-email muna sila. Now, pag meron time talagang wala silang tinanggap na email na grades for the midterm, yan ang time na binibigay yung grade ko sa kanila. Individually. Hindi ko pinapakita sa group chat yung grades. Individually talaga. Kasi may mga estudyante na ayaw makita yung grades nila. Kaya pagdating ng mid ng final exam, nagtataka sila bakit yun ang grades nila. Dapat nagtanong sila ng grades dapat kasi meron tayong consultation. So aside from growth, so yung sa growth, you can measure that by the grades Important, may natutunan. Di ba? So we assess them para meron silang natutunan. Kasi, hindi porke mataas ang grade may natutunan. Di ba? Dapat in-testing natin. Based sa ating mga learning outcomes or objectives. Marami na sa atin yung mga learning nagtanong palagi sa kanila, mga takeaways nila dapat meron silang recall. Yan. So, ang ginagawa natin guys, before starting a new lesson, nagre-recall tayo ng nakaraang lesson para at least meron silang stock knowledge, yung understanding ba. At hindi lahat ay ibigay maalala nila, at least mayroon dapat na nag-recall, nag-retention from previous lesson. At isang topic yan, di ba? Nag-stand out na na mga lessons. Yan, mga bagong graduates lang, graduate sa university. Ayan, mga prop nyo ng college, diba? Ito na ginagawa. Takeaways or lessons sa previous one. Okay. Baka meron dito maybe we have somebody here that are at work na maybe Sabado nagtatrabaho. Okay lang, magsabi lang sa akin kung may nagtatawag ako sa ng recitation sa inyo. Tapos nasa work pala sila, no? So may heads up lang ako para nasa work ako para hindi masyado participate sa ating discuss or recitation. Baka pagalitan ako ng boss yan. Mag-heads up lang baka may ganong situation tayo. Kasi nakarang sa isang klase, nagtatawag ako yung pala, nasa work pala siya. Tapos ng next sem, hinahanap ko siya, nag-drop pala. Bakit yung nag-drop? Pinagalitan pa ako ng boss na nung umaten ako ng klase. Hindi pala bawal sa kanila. Dito ba sa inyo may nasa work ba ngayon? Sino ba nasa work ngayon?
para hindi natin masyadong istorbohin. Ayan, so more reasons for effective decision making natin. Sabi natin dapat ma-tailor doon sa mga different types of intelligence na meron sila as provided by Howard Gardner, effective feedback. Stakeholder communication, especially sa mga high schoolers. Kasama si stakeholder yung mga parents or grade schooler, lalo pa grade schooler sila, stakeholder kasama parents. Para alam natin yung sasagot doon sa mga parents pag nagtanong about the grades of their children. Meron kang supporting document sa communication para alam mo yung sasagot sa kanila. Bakit yung grades ng mga learners ay ganito, bakit 85 lang, 85%. Yung pala, siya, no? Random for valedictorian. Tapos, binigyan natin ng 91. Okay lang. 91 talaga, or 890 talaga. Basta complete yung record. Kasi, isa previous experience, isang university, college, no? May mga prop doon. Pero reklamo na estudyante kasi nanghuhula lang doon ng grades. So, dapat meron kang supporting documents. And of course, for us, for the university, for the school, for the educators, for the learners, improvement continues Dapat tuloy. We are not stagnant na hanggang dyan lang yung kaya nating ituro or ating methodology kasi we should evolve. Dati hindi ako masyadong magamit ng video recording. But because of technology, I supplement my lessons by providing YouTube video. Kaya yung mga just jump in now, pag asynchronous ang ating lesson, ang ginagawa ko ay upload videos sa aking channel. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga ibang prof pag asynchronous. Parang kapag asynchronous kasi, I upload videos. Almost complete yan. Kung meron tayong 16-20 weeks, yung aking video sa channel, 2010. Kaya nga naka-record tayo kanina para yung mga you can always go back or play back yung ating mga lessons. So, na-upload ko to sa aking channel, pag synchronous, no, ito, double yan. Pag synchronous naman, I shoot video based sa lesson. Ay, short one naman, hindi naman umabot minsan ng hindi naman masyadong mahaba. Minsan, wala pang isang oras sa aking recording Minsan naman, depende sa lesson kasi, no? Pag intensive yung lesson, so lumalabas ng isang oras sa recording, pero more often than not, wala pang isang oras sa aking recording. So, I upload during asynchronous, I upload sa ating channel, then you may watch the recording. Ano naman siya, no? You can watch that during your free time. Pero sabi ko isandi mo nilang panuurin para pag weekdays wala ka masyadong problema. Kasi may mga work tayo during weekdays, di ba? Isandi na lang, no? Then, pag asynchronous, ang aking binibigay activity. Pag synchronous naman tulad nito, binibigay the online quiz later on. You can take that within the day. Para wala nang problema pag weekdays. Now, pag mas matake mamaya, yung online quiz natin, the first quiz, so I can reopen naman yan kinabukasan. Pero, gentle reminder lang para sa lahat, ha? If you miss an online quiz, heads up yan lang ako. I-reopen ko yan mamaya or bukas, no? Huwag na masyadong matagal, ha? You can take the special quiz hanggang Wednesday. And Wednesday lang, example, I give the quiz mamaya, today Sunday, di ba? You can take the quiz pag nalis mo. You can take the special quiz
bukas, I can reopen bukas, Tuesday, or Wednesday. Wag lang masyadong matagal. Wag lang yung 1 week after. No, pwede bang pa-open ng quiz? 1 week after na, masyadong matagal na yun. Weeks after. Yan. Pwera lang pag paid enrollee. Yung estudyante, siyempre. Paid enrollee yan eh. Pero pag, regular ka naman. Huwag masyadong matagal. Ina-open naman natin yan. Huwag lang masyadong matagal. More than 1 week. Okay, so ito naman yung mga types of assessment. This one is the formative types of assessment. Pag sinabing formative, ongoing yung SEM, ongoing yung school year. That is formative. Kasi ang formative kasi ito yung mga assessment or quiz or exam during instruction. Para yung feedback, ongoing. Ito yung mga ginagawa natin every meeting, may nagpa-quiz or meron kang weekly quizzes or recitation. Recitation is assessment or project. Example, sa ating klase, di ba? Nag-lesson tayo about assessment. Nagpagawa ko ng activity ngayong week about how to create online quiz, how to create Kahoot or interactive quizzes based sa lesson na binibigay natin. So, ano yan? Formative. Going. Feedback, ongoing. Sa anong purpose? Para ma-adjust natin yung ginagawa nating mga lesson. Example, pag example, midterm exam. Yung coordinator mo, hanapan ka niya ng table of specifications. Pag sinabi, that is TOS, table of specifications. Ibig sabihin yan, hindi ka gawa ng quiz. Dapat, yung topic within the period, midterm period for example, dapat kasama sa mga quiz by percentage. Example, lesson 1, 10%. Lesson number 2, during the period, 5%. Kumbaga, sa TOS, lahat ng skills minimation natin Example, remembering. Pag-recall nila, magaling magkabisado ba sila? Magaling. Evaluating, kasama dyan. Applying, creating, maraming skills Ilang pagkabisado yung minimation natin sa mga estudyante. Kaya ang exam mo, ay hindi lang pang remembering. Sa aking mga previous video, ang mga exam natin, isang 4 na klase, 5 klase. Diba? Meron kang multiple choice, meron kang true or false, meron kang analogy, may enumeration, may creating, napagawa mo sila ng diba? Instruction. At merong essay. Kasi minimation natin, yung kanilang mga skills. O nakita mo doon, di ba? Mahina sila sa magaling sila sa remembering. Magaling sila sa enumeration. O di next time, bawasan mo yan. Ang lakihan mo ng percentage ay yung creating na skills nila or evaluating skills. Kasi magaling na sila sa pag-memorize, enumeration. Kasi madalas alam nyo to, sa mga exam natin, mga pa-exam natin, or mga exam na tinitake nyo, ang pinakamadali ay yung enumeration. Tama ba? Again, magkabisado rin, 15 enumeration, 15 items. So, 15, mas mamadali, 15. So, magaling sa recall. Mga estudyante natin. So, next time, di bawasan percentage doon. Mag-concentrate ka naman sa essay type. Kapag sa mga math subjects, sa computation. Purpose natin. Okay? Ang maganda dyan, yung feedback natin, timely. Pag sinabi na ng formative.
Kasi formative, adjust mo pa habang ongoing yung school year or yung SEM, di ba? Kasi formative pa lang yan. Pag summative kasi, wala na. Tapos na yung tapos na yung school year, di ba? Yung maganda sa formative, ongoing yung yung estudyante na nagko-correct niya pa yung kanyang progress. Kung saan sa mahina, nagko-correct niya pa rin. Kasi formative pa lang naman yan. So, anong pwedeng gawin? Anong mga technique sa formative? And quizzes, observation. Sabi natin, di ba, hindi palaging ang exam natin ay written. Pwedeng magpa-quiz, observation technique, exit tickets, kumbaga pagkatapos ng ito pwede yung gawin to, pero depende naman sa mga pag-college students, ang exit ticket ko, pinapatayo sila one by one. Tinatanong ko, takeaways, pero pag mga elementary or high school lang yung mga estudyante mo, pwedeng gawin to, exit ticket. Pagkatapos ng lesson, pwede mong gawin to. Although this one is the traditional, may mga apps naman, yung Padlet o Padlet. Yung Padlet is tulad din itong Padlet. If you're not yet familiar with Padlet, ang Padlet ay app siya, pero online. The sticky notes din ang kinakabit nila doon. Pero ba dito ang pamilyar sa Padlet? Magamit ang Padlet sa mga seminars or sa mga companies, Padlet, no? Basically, ganito siya. Hindi nga lang, online nga rin yung Padlet. Maganda doon, pag online yung estudyante mo, they can post it stickers doon sa screen. Ano yung mga natutunan nila doon sa particular lesson. And I know they like this one. Kasi nga, ticket, post it no? Kaya ito yung mga sagot ng mga classmates mo doon sa Padlet. Or pwede bang peer assessment? Ito, pinapagawa ko to sa mga estudyante ko. Pero hindi naman lahat. Example, ang gawin mo dito, sa groupings, di ba? Isang group, may 5 mga members. Yung leader minsan, ang pinapa-assess ko doon sa participation ng kanyang mga members. Example, ang subject ay research. Pag sinabi natin research, siyempre, no? Meron sila mga group session na wala ka naman doon, hindi mo alam what are the goings on doon sa kanilang mga individual group chat. Kaya ang pinapa-assess ko dito yung mga leaders. Tapos sa leaders, nga, pa-assess ng mga members mo depending on their participation dun sa inyong mga research. Okay, yung pinakamaraming participation, bigyan mo 5 stars, tapos 4 stars, tapos 3 stars. Yung pinapagawa sa kanila. Hindi ko nagpapa-rate ng using numbers like 100% kasi nga dramatic sa estudyante yun pag nakita mong 75%. Or 85% or 95%. Pwede natin gawin stars lang para hindi masyadong obvious, masyadong traumatic. Star pa rin yun, di ba? Nga, 2 star nga lang or 3 stars nga lang, di ba? Kesa pagbigay ka ng grade ng 75 or 85, the star rating gamitin natin, no? Doon sa mga peer assessment. Anyway, hindi naman siya mga pro para magbigay ng grades sa mga members nila. The stars ang gamitin niya pag nagpapa-peer assessment. So, ginagawa natin to pag hindi tayo insider doon sa kanilang group chat, sa kanilang grupo. Example sa mga research group. Hindi natin na kung sino yung masipag mag-encode or sino yung tagaluto lang ng pancit canton during overnights, no? Kanilang mga research. Sila nakakalam yan yung mga leaders, nakakalam. Okay, so based sa kanilang mga assessment ng mga leaders, ayan, so siyempre, kinakausap mga members nila. Ito, totoo ba to? What is your side on this one? Kasi yung leader mo, binigyan ka ng 2 stars. So, what is your side on this one? Is this one? Is this accurate na kunti lang kayong contribution? So, natin, bine-verify natin ito, yung mga peer assessment na ginagawa ng mga leaders nila.
Okay, so purpose adjustment, we adjust the topic, adjust the lessons. Meron tayong formative. So, ongoing yung ating assessment sa kanila. Meron tayong, pag sa high school, merong periodical exam. Sa university, meron tayong, at least sa BMC, no? Prelim, tapos midterm, may finals. By the way, guys, no? I will ask the Dean, Dr. Bernard, kung kailan yung inyong prelim exam. Kasi sa college, exam na starting next week eh. Kasi tatanong mo pa kay Sir said free if kailan ang inyong prelim exam. Kasi minsan sabay, minsan medyo late kayo kaysa sa college eh. Ang college kasi, starting next week, prelim exam na. Kayo, I don't know if next meeting ay ano na, may prelim exam na. I will keep you posted kung kailan inyong prelim exam. Pwedeng next meeting to, or pwedeng next week to, or pwedeng sa susunod pa. Pag prelim exam, the office will require it to present your permit, prelim exam permit. Okay? Bago magpa-exam, nagpo-post yung office na to secure your prelim exam permit, midterm exam permit sa office. So, hindi naman ako masyadong strict. We are not very strict naman pagdating sa permit. Hindi mo naman sinasabing pag walang permit ay bawal mag-exam. Ayan, bawal sa chat yan. No? Dapat lahat ay may dapat ay pinapa-exam. May permit or wala. Okay? So, pag prelim exam na natin, kahit wala kang permit, you take the exam. Hindi ka lang natin muna i-record, no? Yung result ng inyong exam. Pero nakapag-exam ka. So, pag na-present mo na yung prelim exam permit mo, so, yeah, that is the time that we can record yung result ng exam. So, ayan na, maliwalag yan, mga sirs, no? Mga ma'ams. May permit or wala, you take the exam. Okay, of course, we have formative assessment para natin yung gap. Yung gap, ano yung dapat based sa syllabus, based sa learning outcomes. Yan natin target tapos based sa result. Ano ba yung kulang? Yung learning outcomes ba na present mo o learning competencies na present mo na start ng lesson ay na-achieve ba? Or hindi? So merong gap. Yun yung natin, yung ating i-address. No? Yung kulang sa mga students natin. Example, you presented 4 learning outcomes. Tapos, ang yung kanilang na-achieve ay 3 lang. O, di may isang gap na natitira. You can do that one. Recitation. No? Recitation, hindi lang palaging pen and paper eh. You can do the assessment, pen and paper, recitation, pag mga PE subjects, performance, or computation, or experimentation. Yan ang mga pwede natin gawin na assessment. Kasi may mga, siyempre pag sa PE, less on subject, di ba? The performance task, ang ating types of assessment. Check na natin kung may tao pa dyan. Diyan ba si Ma'am Justice? Ma'am Rosalie, diyan ba ba? Ma'am Christina, diyan ba sila? Ayun, diyan ba sila? Summative assessment. Ito naman opposite ng formative. Kasi ang summative, ito naman ay, I have discussed this already sa ating lesson number 2 na ang sinabing summative, ito ginagawa after ng SEM, after ng school year. So dito, kapag feedback ka, hindi
hindi na masyadong magawa improvement ang estudyante kasi tapos na yung tapos na yung SEM. Kaya kasabi kanina, yung formative ay mas okay kasi nga may feedback at pwede po mag-improve yung estudyante. Pero pag summative, katapos na ng SEM, example, final exam. Kung lahat ng content ay na-master niya na, so pagkatapos ng isang SEM isang SEM or isang school year, pag sa mga high school, pagkatapos ng isang period, ng isang semester din sa UMC High School Sa ibang university kasi, like sa Ama University, 3 SEM sila dun tri-SEM. Kaya po, grade schooler, isang school year. So, different to from formative kasi ang formative, sabi kanina, yan ay ongoing exam, may ongoing feedback. Pag summative naman kasi, ito yung overall performance ng estudyante sa loob ng isang period. At para masabi sa mga parents, high school yung outcome ng mga estudyante. Lahat estudyante ay valedictorian. Ako yung mga parents sa mga high school sa high school lang. Meron ng valedictorian ng estudyante. Ako, napaka-active sa yan. So knowing the grade outcome ng kanyang mga anak. Lalo na pag private sa school. Mas active ang mga parents pag at high school at grade schooler, private school, mas active mga stakeholders pagdating sa outcome ng kanilang mga anak. I have noticed na pag government school, hindi masyadong ka-active mga parents pagdating sa outcome ng mga grades ng kanilang mga anak. Kasi I am now in government school. Ang Quezon Quezon University, government school siya. So I can compare yung mga grades ay grade conscious ng mga nasa government schools compared sa mga nasa private school. Sa private school, college students, nagtatanong pa rin sa akin, bakit nag-grade sila ay ganito? Nagsusumbong pa nga Pero sa KCU, hindi pa ako nakaranas ng isang estudyante na nagreklamo about his grades, about her grades. Pero sa private schools, nakaranas na ako ng ganito. Napatawag na nga ako ng dean about the grades Pero sa government, wala pa. Hindi mo nakaranas ng ganito. Nagtatanong lang kung about their grades, pero once tanggapin ang grades nila at i-present mo yung supporting documents, okay na sa kanila. Sa private minsan, hindi masyadong ganun. Pag pa yan, pwede mo bang ma-improve? Summative na to. Okay, sana pag formative pa lang yung result pwede pang mag-improve sila. Pero pag summative, overall na yun, katapos na ng school year. Okay, thank you. Thank you for showing up, Sir Mark Victorino. Okay, examples ng summative assessment. Ayan, final exam. Ang mga quizzes kasi, formative. Pero pag final exam, summative na yan kasi yan ang last Pero may standardized test pag sa isang school, example, government schools na masyadong maraming section. Example, accountancy students. Tapos ang section nasa 20 plus. Ito ginagawa sa PUP. Ang ginagawa is standardized test. Ibig sabihin, departmentalized yung exam. Ibig sabihin, 20 sections, ang exam nila, pare-parehas lang. Kasi mga faculty, mga nagka-contribute ng mga questions sa data bank, and based sa data bank, kunin din mga questions. Important, pag maraming section, meron talagang isang syllabus standard para sa lahat ng professors. Para mga professor, ang kanilang mga topic ay pare-parehas lang. Iba-iba, siyempre. Then, pag pare-parehas yung mga syllabus na ginagamit ng mga professor across 3 sections, yan, pwede mo pa standardized test. Departmentalized test na natin dyan. Sa university, sabihin, lahat ng sections, isa lang yung exam magamitin.
collaboration ng mga faculty. Or pwede pag sa high school, pwede namang end of unit projects. No? Pinapagawa rin natin, kahit university students, guys, pinapagawa ko itong mga end of unit projects eh. Example, pag ang subject ay entrepreneurship, ang pinapagawa ko sa kanila, innovative products. Products na silang gagawa. Pero dapat pakinabangan, example, ng community. May group naman yan, no? May group siya. Kaya madaling gawin kasi sama-sama silang nagagawa. Parang that is the end of SEM minsan, end of SEM projects. Pwede siyang research, pwede siyang feasibility study, pwede siyang project na lang physical or pwede siyang play. Example, pag ang subject mo ay art appreciation, dramatization, play, no? Kaya ang pinapagawa dyan. Pag ka naman yung mawawak ng literature subject sa high school, pwedeng play naman yan, drama. O pag mga PE subjects naman, performance evaluation. Sabihin mo siyang ginagawa dyan, parang meron silang pinapagawa mga street dance competition. Example, PE teacher ka, tapos may hawak kang limang courses. So, street dance ang pinapagawa. At gusto nila yan, street dance competition. Or field demo, no? Ang tawag nila dyan, field demo. Naglalaban-laban yung mga section. At pag marami kang hawak na mga section. Or pag volume dance yung hawak kong pag-PE naman, I forgot kung PE3 yan, PE3. Ballroom dancing subject. Ayan, magbo-ballroom sila sa quadrangle. And in-evaluate ng teacher na. Now, paano pag mga performance test ang pinapagawa mo? Kasi pag mga quizzes, objective no? Madaling chika, objective type kasi. Pero pag mga essay and performance evaluation, maybe you will be asking, paano measure, paano i-gradean? Yung example, street dance and field demo or essay. Dapat meron kang hawak-hawak na rubrics. Sa iba-ibang rubrics, so maraming klase ng rubrics. May pang PE, may pang essay, may pang research. So, para hindi ka naliligaw, rubrics ang technique in assessing mga performance para hindi ka naghuhula. At para may pakita ka rin sa mga performer how are they graded. So, yung rubrics pinapakita natin sa kanila before the start the assessment, whether it is essay or performance. Di ba, pag may mga contest, walang sinasabi yung criteria for judging para alam ng performer yung mga criteria sa sila ginagradean. So, maraming klaseng rubrics depending on the topics. So, ikaw ang gagawa. Anyway, marami ng rubrics na pwede mong i-download sa internet. Masyadong mahirapan. Okay, baka meron dito mga questions may mga balik mo naman magkaroon ng questions. Baka may tanong si Ma'am Algie. Sir ba or Ma'am Algie? May question si Ma'am Marites. Oy, Yan so far naman po, Doc. Okay, sige. Parang I've noticed, 18 tayo kayo na. Sa aking class size sa ating MS team, 15 lang kayo. Meron ba ditong, wala pa sa MS team? Sino pang wala pa sa MS team sa inyo? Sa MS team ko, 15 lang. Pero ang class size natin ngayon, 18. Sino wala pa? Para idadagdag natin sa ating MS team. Anyway, kung wala pa sa MS team, pwede magpadagdag guys, sir. Send free. Pwede naman ako magdagdag sa inyo. Just give me your BMC email. May BMC email na binibigay sa inyo. Yun ang gagamitin ko saan.
if you want to be added sa ating MS Team. Kasi sa MS Team nakalagay yung ating mga yung activities and the PowerPoint. Sa MS Team ko siya nilalagay. No? So, dapat sa MS Team, dapat sa group chat. Kayo. So, purpose of summative, ayan, dapat lahat ng topic overall ay na-master na ng mga estudyante natin. Example, ang lesson natin is accounting. Yung pag-accounting, marami. Accounting, yung mga, mga senior high school ko na ABM, accountancy based sa management strands, meron silang accounting subjects. May topics, may lesson about accounting. Pag sinabing accounting, process yan eh. Pag-record, pag-summarize, pag-classify, pag-report, pag-present. So, dapat lahat ng areas or lahat ng process ng accounting ay dapat na-master nila kasi hindi lang pwedeng isa. Kasi pag isa lang na-master, kulay yung kanilang process. Hindi sila pwedeng mag-exam, for example, ng TESDA, bookkeeping. So, dapat master na yung buong process. Another one, siyempre, nag-assist tayo for the overall grade. Example, sa college, before the graduation, lahat ng mga program head sa college, nag-meeting kami for the deliberation of grades. At sa high school, merong deliberation of grades. Doon malalaman kung sino yung mag-valedictorian or salutatorian or kaya may highest honor, high honor, gano'n. No? So, dapat, deliberation. Ibig sabihin yan, dapat meron ka ng overall grades from prelim, midterm, tapos finals. So, dapat, bitbit mo yung class record. Wala yung deliberation. Kasi, magkata ibang professor, no? Kaya deliberation, dapat tinatanong ng iba, bakit ganun yung grade ng estudyante sa kanilang department. Kulang na example, kulang ng decimal point, no? Kulang decimal point. May case ako dati, no? Na sana siya mag-na cum laude, kaya lang na-check, kulang ng decimal point ng grade. So, lang siya? Dapat pala suma, so mag-na cum laude lang siya. So, that is importance of may deliberation ng grade naman. Total rin na ibibigay mong grades sa summative assessment. Ito yung mga difference lang ng just in summary ng dalawang klase ng assessment so far, formative versus summative. So once again, kasi review, kasi lalabas sa board exam to, no? Pag formative, during the learning process. Pag summative, after naman. Pag formative, ongoing yung feedback. Pag summative naman, wala na masyadong feedback. Kasi nga, ako sa yung klase, yung overall na lang ang ginanap natin pag summative. Pag formative, hindi masyadong malaki yung stake. Kasi pwede pa mag-improve. Example, pag binigyan mo ng 87% ng estudyante, okay pa lang. Kasi nga, formative pa lang to. Pwede pang tumaas. Pero pagdating kasi sa summative, yung stake medyo mataas na. Kasi ito na yung last grade nila no? Dito na hanapin kung sino yung valedictorian and salutatorian ng isang batch. Isang class. Kapag sinabing summative yung grade, medyo yung stake medyo mataas na. Medyo crucial na no? Kasi pag yung binigay mong grade ay medyo mababa at ikaw pala nagpababa doon sa overall grade. Sabi niya sa estudyante, sir, yung aking grade sa ibang subjects, 90, 91, 92, 94, gano'n. Pagdating sa'yo, sir, ang grade mo, 85 lang. So, para ikaw yung magpapababa din sa isang estudyante, para hatanin siya, para hindi maging valedictorian. O para hindi maging salutatorian. So, malaking stake, no? Pag summative na ang ating binibigyan na grades. Kapag formative, sa atin, on the part of the educators, we can adjust yung ating mga instructions.
or syllabus or curriculum. Pag summative naman, hindi mo parang baguhin, kaya lang for the next school year na, hindi na sa current ng ating adjustment. Ha? And pag formative naman, sa last one, samples niya, pag naman sa samples, ito yung mga quizzes, classroom discussion, and recitation. Ha? Pag summative naman, mga samples yan, yung final exams. And standardized test, departmentalized test na binibigay ng mga isang school pag medyo marami yung mga sections na nag-take ng isang particular subject. Yan. So, hoping that na enlightened na, no? Hindi pa rin sa dalawa kasi I know this one is part of the review ng mga board exam. So, at least, namutan lang, hindi ko rin alam ibig sabihin ng tatlong yan. Diagnostic, Diagnostic, siyempre, binibigay before. Ang formative, binibigay will. Summative, binibigay pagkatapos. So, before, present, and after, yun ang pinagay ka. Madaling intindihin kung alin ang nauna. Pinakauna, diagnostic kasi letter D sa alphabet, di ba? Ang pangalawa, yung formative. Pangalawa sa alphabet, formative. Ang pinakalasong summative, pinakalas sa alphabet. So, DFS, no? Tanda natin. DFS, before, during, and after. Yan, parang di tayo malito. Sabihin, diagnostic, formative, tapos summative. So, alam natin yung pagkakasunod-sunod. No? Yung tatlong klase ng examination. Ayan. Okay, so it's 11:29. So, isang minuto na lang. Okay that you guys got something sa ating lesson ngayong araw na to. Sana may nakapag-share ako ng something about assessment, types of assessment, kung paano siya ginagawa. Itong klase ng assessment. Ayan. So, reminder lang, sa next meeting natin is asynchronous. So, pag asynchronous, Sunday ko siya ginagawa. Pag asynchronous na. Okay, so, be that one, it's 11:30 na naman. So, hoping that you got something. So, maraming salamat sa mga umattend sa ating class. Okay, and it's been Thank you po, Doc. Thank you po, Doc. Enjoy the rest of the day. Enjoy the weekend, guys. Thank you. Thank you, Doc. Good night. Thank you, Doc.